So, hi po mga ka-Diyosa and good day. So, actually, hindi ko alam kung nasagot ko na yung question na ganito. Pero ang dahil ko kasi nakikita. Then, ito yan sabi niya. So, hi sa'yo ka-Diyosa. So, sabi niya, bakit hindi ka na lang po magpamendok? Girl naman po, jowa mo. Gwapo mo siguro. Sus ko, alam niyo, pinag-eksperimentohan niyo na naman ako. Alam niyo, bago pa nakilala si jowa, ganito na yung itsura ko. And medyo may konti lang na mga na-enhance this year. Tulad ng labi at ilong. Well, to be honest mga ka-Diyosa, tulad yan ang sabi ko doon sa ibang video ko, nakilala ko ni Jowa na ganito na yung itsura ko and tanggap niya na kung sino at ano ako and ganun din ako sa kanya. And tulad nga rin ang sabi ko, siguro kung hindi rin ganito yung itsura ko, baka hindi rin kami nagkakilala ni Jowa. Pangalawa, tanggap naman din ako ng family ko, tanggap ako ng family niya, tanggap ako ng anak ko, tanggap din ako ng asawa ko. So, I think I don't have any reason para baguhin yung physical look ko na alam naman natin in time will change. So, wala akong nakikitang reason sa community ko para magbago ako ng itsura. And also, this is who I am and dito rin ako masaya and that is what most important sa buhay natin. Kasi siguro kung magpapalit man ako ng anyo ng itsura lang, pero yung kilos ko, yung damdamin ko, alam mo yun, ay pareho pa rin kung sino ako ngayon. It's just like, parang lalo ka lang hindi nagpapakatotoo kung sino ka. And actually, diba, this is very unique sa mata ng nakararami. And maybe I understand that's the reason kung bakit minsan naiisip nyo yung mga ganito. Pero again, tulad ng sabi ko sa ibang video ko, just be yourself and then merong taong makaka-appreciate ng pagkatao mo. Huwag mong babaguhin ang sarili mo para sa iba at para magustuhan ka ng iba. Kasi I always believe that there is someone na dadating sa buhay natin na tanggap tayo and yung uniqueness natin as a person. And that is what happened sa amin siguro ni Jowa. So yun nga, wala akong nakikitang reason siguro para baguhin ko yung sarili ko. And actually, I work so hard para ma-achieve ko ano man yung look na meron ako ngayon. Kasi ito talaga yung bagay na gusto ko at nakakapagpasaya sa sarili ko. Kaya hopefully, ganun din yan sa inyo. If one day na makatagpo din kayo ng taong nagustuhan kayo kung sino at ano kayo, treasure that person kasi wala ka na kailangan baguhin sa sarili mo kasi nakilala ka na niyang ganyan at dyan ka niya minahal. Ngayon, kung aalisin mo kung sino ka nung panahong nakilala ka niya at yun yung bagay na nagustuhan niya sa'yo, bigla kang magbabago eh. Parang mawawala yung dating ikaw na nakilala niya. So I think hindi siya mas magiging maganda kung magpapalit ako ng itsura. Mas magiging weird siya actually sa family ko, sa family niya, and sa mga mas nakakakilala pa sa amin. Kasi para makakakita na naman sila ng bagong RC na, uy, ano na ba nangyari? Kasi actually, nung bago pa lang kami ni Jowa, dun pa lang sa part na trans ako, Kifi na nga lang yung wala ako actually. Then, nakilala ko si Jowa. Dun pa lang, lalo na sa part ng LGBT na community meron ako dito sa Taytay Rizal. Marami nang nagulat. Tapos ngayon, biglang babaguhin ko yung sarili ko. So, parang ako na yung gumulo ng sarili kong buhay. So, alam mo, naintindihan nyo sana. So, hopefully, naintindihan nyo yung explanation. Just be who you are and what you are at palagi tayong magpakatotoo sa sarili natin. Kasi nga, balibaliktarin man natin ang mundo, ano man na maging itsura ko lang, bakla pa rin ako at hindi natin yan mababago. Marami na rin ako nakitang mga trans before na nagpagupit, na nagpahaba ulit, nagpagupit, pero baklang-bakla pa rin sila ngayon. And I think, yung physical look ng tao, hindi niya mababago yung personality mo talaga. So, it's just a look that in time will change. So, tulad din ang sabi ko before, never ever na magbase sa itsura at kasarian ng tao kung talagang mahal mo siya. Kasi, true love is what we feel and not what we see. So, yun lang mga ka-Diyosa and have a great day po. Bye-bye!